God, praise God. So, alam ko po, meron kayong series. Naalala niyo po ba yung series natin? Nagsimula po si Pastor Choi. Siya po nagpanimula, no, introduction. At tapos, meron po si Pastor Mon na nakadalawa na po. No, yung una at yung pangalawang law. Naalala niyo pa ba? Kasi last Sunday, wala eh. No? Madaling makalimot, no? Lalo na nakakantok, no? Joke lang. Hindi, wala tayo last Sunday. Dapat talaga last Sunday tayo magkakasama. Kaso dahil sa ulan, dahil sa hindi maganda panahon, tama naman po na ang bumo ng Joy in Christ na nag-decide na huwag po muna. At ganoon din po sa Joy Christian Fellowship in Intramuros, hindi po kami nagkaroon ng church dahil sa bagyo. Una-una po ay safety naman po talaga ang ating po. Actually, ngayong lingwalain po pala yung Joy Christian Fellowship sa Intramuros. Dahil bababa po sa Manila eh. At yung lugar po namin may hindi pa maganda para sa mga bata. So kaya nasama po namin si Ate Emmy, si Gilbert, si Sala, si Manny. Kasama po namin sila sa bahay. So, kesa sa bahay lang sila naglalaro ng ML, YouTube, nag-TikTok, sinama na namin sila. Kasama rin po yung aking dalawang anak na si Bong at si Robin. Of course, si Ning. So, magkasama po kami. Yan. So, hindi, huwag yun ang palapan. Okay. So, siguro dahil sabi ko na, matagal na yung 2 linggo na hindi na nagkaroon ng church. At ating po naguladahin yung mga nakaraang mga mensahe na binigay ng ating mga butihing pastor. Natutuwa ako na si Pastor Choi at si Pastor Mon ang sana po, next time tawagan naman natin silang Reverend. Pag-pray natin na maging Reverend ang pastor natin. Ayan. So, pag kami ikasal dito, si Reverend Master na ang gagawa. Okay. So, ito po yung series pack na binigay po. Ito po pinag-aaralan natin dito sa Joy in Christ Fellowship. No? So, it is actually about the Ten Commandments. Basically, it's really the Ten Commandments. So, yung prologue, yung I am the Lord your God, ay binigay po minahal po sa ating Pastor Choi. Na bago pa man binigay talaga yung mga ukautusan na nasa tablet, hindi yung tablet ng iPad na yun, kundi tablet na walang app. No? So, simulat ng kamay sa hand of God na sabi. Ay, bago pa man binigay, ay diniklara na ng Diyos ang sarili niya sa mga tao, sa kanyang nasyon na Israel. Sabi niya, I am the Lord your God. Before actually making any obedience thing and command, He states the fact that He is the Lord, the God of Israel. Okay, and then episode 1, okay, or law number 1 is no other God beside me. So ayon ng Diyos na magkaroon ng iba pang Diyos-Diyosan. Siguro sabihin dali-dali naman, no? Pero that was long time ago, at marami po nangyari kasi nung time yun kay Israel, mamaya papaliwanag ko. At yung episode 2 ay do not make idols. Yan, you see. No other God, si Pastor Mon. And then law number 2 is do not make idols, and si Pastor Mon din. So, explain na nga sa atin, may mga amulet, sa Baguio, yung ganyan. Pag meron sa bahay nyo raw na nasa labas, ay baka kausapin daw kayo ni Pastor Mon, di ba? At lalo na pag may mga kwintas-kwintas kayo, o may inaalay kayo, you know? O, kung makita nyo siguro, kung picture ni Pastor Mon yun, baka pumahaw pa siya. So, naka-kandila at may mga si Pastor Mon. Anyway, yun. At then for this Sunday, ngayong linggo po, ay ito po yung pangatlo, no? Ito yung do not use the name of the Lord's name. Ayan, honor God's name. So, simula tayo? Okay na? Gutom na ba tayo? Yes, okay. So, hindi ko lang gano'ng katagal at North kayo nag-ano. Bigyan nyo ako ng mga 11:45 yan. Para tayo ay makakain. Okay. Okay. So, review po natin, no? Balikan po natin yung mga nakaraang linggo na ating pong binasa at nakinig tayo, no? Sabi sa review number 1, no other God. Ito yung law number 1, no other God. Sabi ni Pastor Mo, sabi niya, ni-require ng Diyos na siya lang ang sambahin dahil siya lang ang tunay na Diyos. Walang iba. Siya lang. Pero grasya ng Diyos na makilala natin ang nag-iisa at makapangyari ng Diyos sa lahat. So yung una ay law, pero ang grasya talaga doon,
ay makilala natin ang nag-iisa at makapangyarihang Diyos sa lahat. Hindi malayo, hindi distant God, hindi yung nagtago at makita lang, sino kaya yung Diyos? Yung araw ba? Yung mga bituin ba? Yung mga bulalakaw ba dumarating? Yung mga lindol? Na ang lakas naman ng Diyos natin, lindol. Sino kaya ang Diyos to? O yung mga harvest, the God of the harvest, mga gano'n. So marami po mga Diyos na ginawa ang tao, yung katang-isip ng tao, na kaya sabi niya, teka lang, ni-require niya na sabay ng iisang tunay na Diyos. Marami kasi yung tao na gusto nilang may sambahin at yung pagsasamba nila ay hindi naman patungkol sa tunay na Diyos. May mga Diyos-Diyosan po. Okay? So tandaan po natin yun. Kaya ito po yung sinasabi. No? Sabi niya rin, ni-require ng Diyos na siya lang ang sambahin dahil ang pagkakilala sa ibang mga Diyos ay rebellion. Kung gusto mong mag-rebellion, magsamba kang ilang Diyos. No? Kung sasabi dito, ngayon pa man, grasya ng Diyos na may tuturing na makilala natin siya ng personal dahil ito ang plano niya mula pa sa simula. So hindi ito, may Diyos ako, pero pwede mo sigurong maniwala pa sa iba ito pa rin naman ako I know the Lord, I know God, but I have to pray for the saints kasi kailangan pumunta ako ng ubad doon kasi kailangan kong maniwala kay Nazareno, sabi nga niya, na pagka January 9, hindi siya mag-church. Bakit? Nakayapak, nandun, nakahulog. Kasi gusto niya makahawak man lang kahit sa lubid man lang. Kasi pag lumupit ka daw, makasama ka doon, lahat yung panalangin mo sa taong yun ay matutupad. At may mga bagay na, Kristiyano naman ako, pero ano ko masama? Masama ako yun. Kasi rebellion po tawag yun. Hindi po pwedeng, the more the merrier. Hindi po gano'n. Kasi ang Diyos natin, hindi the more the merrier. I am the only one. There's no other. There's no before me. There will be no after me. And there's no between me. I am the only one in God. So it is a rebellion. Ito yung pagkalas sa Diyos. Para bang rebellion yun. Pagkalas sa Diyos, kung ikaw ay sasamba, pupuri, mananalangin sa ibang Diyos. Sa ibang Diyos. Okay lang. Sa joy, ganyan din po. Wala pong problema. Yung mga ganyan, tinatapon mo talaga namin sa medyo. So, yun po yung ako. Nakabay ko yung introduction ko. Review number 1 yan. Review number 2, ito naman, do not make idols. Do not make idols naman. Pinagbabawal ng Diyos ang paglikha ng mga idols dahil inihag ng Diyos ang tunay na anyo sa katawan ni Jesus. Gusto nyo pala ng anyo ng Diyos Ang ginawa ng Diyos, which is nung simula pala, sabi niya, huwag kayong gagawa ng idol. Huwag kayong gagawa ng mga golden calf. Huwag kayong gagawa ng mga malalaking statwa. Bakit? Ang tunay na imahe ng Diyos ay si Kristo. Yun yung grasya ng Diyos. Hindi siya nagpakilala. Hindi siya nagkaroon ng imahe. Ang imahe, the exact representation of God Himself, is in the person of Jesus Christ. Jesus is the image of God. So if we want to worship God through an image, then worship Him through Jesus Christ. The only way that we can give proper worship, praise, and honor is to worship His Son. Binigay niya yung kanyang anak Sabi niya, sige, mga tao, gusto niyo na imahe? Ito, ang aking hukom na anak. Ang siyang aking bibigay, dahil siya ay ako. I and the Lord is one. The Father and I is one. So kung titingnan po natin, na kung ganyan na simula pa ng bago yung nilikha ang mundo, magkakasama na si Jesus, ang ating Diyos Ama, at ang Diyos Espiritu Santo. Mas maganda po yung pagkaugnayan tatlo. At nung nilikha niya po yung mundo at ang katauhan, ay ibinahagi naman niya ang grasya ng Diyos sa pamagitan ng katauhan ni Jesus. Ito po'y grasya dahil hindi mo naman natin alam yun Wala po naman may alam na may tatlong persona, kundi binahagi ng Diyos sa akin. At hindi lang dahil na binigay niya yung tatlong persona, hindi lang yun. Ay, binigay niya ang kanyang hukom na sa akin. Sabi nga sa John 3:16, ano yun? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him
will not perish but have eternal life. So talagang ganun ang deklarasyon ng Diyos na walang ibang katauhan kundi si Jesus lang. At sabi dito, pinagbabawal ng Diyos ang paglikha ng mga idol dahil nagiging katulad tayo ng mga nililikha natin. Nilikha tayo ng Diyos sa kanyang imahe, imago Dei, upang maging representasyon ng kanyang character. So bukod kay sa ating Panginoon Jesus, ang tao lang ang katanging-tanging nilikha ng Diyos na may kaugnayan sa imahe ng Diyos. Alam niyo ba yan? Sabi nga po sa Genesis 1:26, sabi nga sa Genesis chapter 1, verse 26, after He created the heavens, after He created the seas, after He created everything, He created man. And He said, let us make man in our own image and likeness. Ito lang ang katanging-tanging. Iba, dahil sa salita, ginawa na niya. Dahil sa salita, nagkaroon. Isipin, yung kalangitan, nagkaroon. Yung kalawakan, nagkaroon. Yung universe, na hindi lang yung world, nakita naman natin pag nag-aaral tayo sa science, hindi lang naman Earth ang nasa Earth and Sun and Moon. Hindi. Marami pa po planets and everything is in order. Isipin, the vast universe. And not only this universe, sabi nga, pagka nanood ka ng Marvel, multiverse pa nga eh. Di ba? Ang daming verse. Okay? So, hindi ba lang kung anong version natin sa ibang universe. So, ibig sabihin, ang Diyos ay ganun kalaki na nalikha nila, pero ang tao lang kung siya katangi-tangi na sinabi niya, gawin natin na para tayo let us make man in our own image. So, kung dahil doon, pinagpabawal talaga ng Diyos na maglikha ng mga idol kasi katulad ng mga nilikha natin, nilikha tayo ng Diyos sa kanilang imahe, o sa kanyang imahe, upang maging representasyon ng Diyos. Tayo yun. So, dapat yung ating pantindig, pagpakitungo sa mga tao din, ay naayos sa character ng ating Panginoon. Okay? Okay na po bang review yun? Okay na review? Pagtaas ito, may exam po tayo, ha? Ang babagsak, uuwi nang hindi kakain. So, wala namang walang babagsak. Anyway, so, punayan na po natin ang ating main message or topic for this morning. And it is yung pangatlong utos ng Diyos. The Ten Commandments in the tablet, wherein from Moses down to the Israelites, would be this. No? Sabi niya doon, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain. Yan, napakaganda. No? So, anong ibig sabihin dito? No? Huwag natin gagamitin ng pangalan ng Diyos na sa walang bagay lang, walang kaparangahan, walang saysay, no? In vain. For the Lord, ang ating Diyos, ay hindi nag-aayon doon sa paggamit ng pangalan niya. You will not hold Him guiltless. Guilty ka agad. Ano man mangyayari yun? Ano yun? How do we now treat this verse? How do we now interpret? How do we now see in the lens of the old people? Siyempre tayo nandito na, no? Para bang sa atin. Parang ang dali na, OMG. Ano yung OMG? Oh my gosh. Gosh na nga lang. Kasi oh my God. Parang you're taking the Lord's name. O kaya yung iba parang lahat nga, iba, puro santo, tatawagin yan. No? Parang gano'n. So, in representation of God. Same time, iba, parang magbibigay ng mga sinasabi na, sinabi ng Diyos sa akin. Pero yung totoo pala, gusto mong sabihin yung gusto mo lang. So, that's taking the name of the Lord. Para ba, sinabi ng Diyos. Pero yung pala, ikaw lang pala yun. Nalagay mo lang, nanaginip ako, ito sabi ng Diyos sa akin. No, akala mo, ikaw naman si Joseph, o ikaw naman yung mga tao ng Old Testament. So, maraming pwedeng interpretasyon, no? Ito. Bago natin i-interpret, bigyan ko po kayo ng konting background. No? Para maintindihan natin. Kasi, unang-una, itong mga salita ito, hindi nang binigay sa atin directly. Tama ba? Sa atin ba ito binigay directly? Tayo ba yung unang nakatanggap nito? Hindi, di ba? So, yung may unang nakatanggap, sila talaga yung epektado sa litong ng salita. Yung unang tao, unang nasyon ng Israel. No? Hindi tayo ay taga-tingin na lang from afar. At iniintindi natin yung character ni God. Huwag mo natin sabihin, ito pala, ako ito, Israelite ako. Hindi mo. Sinong Israelita dito? Meron ba? May Israelite po? May Hudyo ba dito?
may signature yung mukhang budyo. Pagka nakita, siya yung mukhang budyo. Pero lahat tayo Pinoy. Tayo mga Pinoy, ay dahil hindi tayo nanggaling sa lugar ng Israelites, ay tayo may mga pinanganak na Gentil. So, gusto makarelate sa Bible, ang tawag ko doon ay Gentil. Hindi tayo budyo. Hindi tayo nasa linya ni David. No? Kung titignan mo, nasa linya tayo sa kabila. Pero still, hindi ito para sa atin. Ngunit, pinag-aaralan mo natin ito para maintindihan natin ang ating Panginoong Jesus at ang ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga natin sa mga ating mga messages at sa mga sabi natin, the Lord is the same yesterday, today, and forever. So meaning, if it's the same today and forever, meaning, even 3,000 years ago, when we see the Bible and we see it, it is the same Lord that we serve. It is the same Lord that we glorify. It's the same Lord that we learn, no? In terms of knowing God. Kaya binigay po ang Biblia para makilala po natin ang Diyos, ang kanyang anak, ang mensahe ng kanyang anak, na iligtas ang kanyang mga tayo po. Okay. So, reminder lang po, no? So, bakit nasulat to? So, ito nga, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Sige, next. So, yung word na yun, I like to make an emphasis of the two words, no? In Hebrew, yan, no? So, nag-aaral si Pastor Mon ng sa kanyang master's degree. Ayan. So, the first, sabi nga doon sa verse, you shall not take the name of the Lord in vain. So, dalawang emphasis na po doon. Una, yung take. Ano bang ibig sabihin ng take? Take? Kunin mo? Kukunin mo ba? Yung name, yung word na take, you shall not take the name. Ang Hebrew word, ito po, basahin po natin ito. Nababasa ko natin. Ito. Nababasa ko, ang ibig sabihin ko niyan ay nasa. Opo, ito ay nasa. 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 Ang pangalan ko, ang ibig sabihin ko ng take or nasa, kasi tayo take, parang iba na yung word, vocabulary take. May take, ako kunin ko, ang take ay kunin ko. Pero nung panahon nila, pag nung sinabi pa ng Moses to, sa place of the tablet, ito pong ibig sabihin talaga. To lift up, to bring forth, to magnify, to raise. So kung ito po yung isip natin, sabi natin, kung babalikan natin yung verse, sabi niya doon, you shall not bring forth, magnify, raise the name of the Lord. Yun yung experience. So, tanggalin mo natin yung word na take, palitan mo natin ng nasa. Yung ibig sabihin ng nasa. So, ibig sabihin pala nito, ang sinasabi ng Diyos sa mga tao ng panahon nito, ito, you shall not bring forth, magnify, raise, lift up my name. Okay. Ibig sabihin, huwag yung itaas yung pangalan ko. Huwag yung masyadong erase. Huwag yung lift up. Bakit ayaw niya yun? Hindi, teka lang, ituloy natin yung kwento. Ituloy natin yung statement. Sabi niyo, you shall not lift up, bring forth, magnify, raise the name, next, of the Lord in vain. Yung vain naman po, ito po yung word in Hebrew. Ito po ay ang shav. Shav. Okay? Shav. Okay? Well, it's TV. Okay, bahala na, pero siya. So, ang ibig sabihin naman siya ay ito, emptiness, vain, vanity, para akala natin vain naman, o yung vain mo sa katawan. Diba? Masyado ka naman, konting dumi lang. Ayaw mo nang lumabas. Diba? Ang vain mo. Hindi ganun yung vain of words na gusto sabihin ng Bible. Sabi ko niya, ito ay emptiness, vanity. Actually, kaya ayoko ko kasi makikita yung daliri ko. Ayan. False. Baka dun mag-focus hindi sa message. False. Worthless. Useless. Desolating. Hello? So, ibig sabihin, pag pinalitan mo natin yung word na vain at yung take, okay, in the original context ng verse, kasi translate po siya sa English eh. So, ibig sabihin natin, in English pa rin, sabi niya, you shall not lift up, magnify, raise the name in emptiness, in worthless, is in useless. Huwag mong gagamitin yung pangalan ko na wala lang, walang kapararahan. Huwag niyong sasabihin na, tinataas ko yung pangalan pero parang wala talaga. Yung bahaw,
Alam mo yun, nakakita ba kayo na sa service ko, ay walang laman. Pag walang laman, ano siya? Walang say-say, walang halaga. Walang, yung ano siya, dapat siyang itapon lang. Ay, wala eh. Okay, walang feeling. Okay, walang feeling ang dating. So meaning, huwag natin gagamitin o itataas ang pangalan ng Diyos na walang saysay, walang bigat. Okay? Actually, glory ng word at honor, it really denotes weight. Alam niyo po yun? Yung word na glorify or magnify, it is actually weight. Bigat. So, pag sasabi, I glorify God, I magnify God, I honor God, ibig sabihin, ang bigat ng pangalan at ito yung gusto natin. Ramdam na ramdam kasi ang bigat niya. Hindi siya light, hindi siya madaling-daling. Kasi ang bigat, pag sinabi mo, I glorify, ang bigat po ng dating nun. Malalim po yun. Matalinhaga po yun. Hindi lang yung, I glorify God in my life. O sige na, tingnan. Hindi, mabigat po yun. Kaya yung sinasabi ng ating Panginoon na vain, huwag mong gamitin yung pangalan ko, huwag mo itaas, tapos wala rin naman. Wala. Empty. Walang transformation. Sasabihin mo, Christ, Christian, bilang, wala din. Pati yun lang, talaga ba? Ginamit mo pa yung pangalan ng Diyos. Hindi mo naman din pala napafollow up ng totoong something. So meaning, the Lord said, do not lift up my name in emptiness, in false, in worthless, useless, and desolate. Okay? So at least naiintindihan din natin kung anong ibig sabihin ng vain at ng name. Ayan. So let's have a background first. Sabi ko na, bakit ba sinabi ko mga to? Tingnan natin. Bakit pinagbabawal ng Diyos na gamitin ang pangalan niya sa walang kabuluhang bagay? Sa walang kabuluhang bagay. Kasi yung dinefine natin, walang kabuluhan na bagay yung paggamit sa pangalan ng Diyos, tapos wala lang. Sino mga may anak, marami kayo may anak, di ba? Na yung pangalan nyo, Mommy, Daddy, ang laking bagay yun, di ba? No? So paglaki ng mga anak, gusto natin, ayaw na silang masaway or ayaw na silang magsasenta ng mga hindi magaganda laban sa atin. No? So parang, ganoon din ang ating Diyos. Kung tayo ay gagawin ng mga anak, syempre siya yung ama natin. Siyempre, huwag natin gagawin yung kanyang pangalan in vain. Wala lang. So, mamaya yung example ko na kung paano natin ginagawa. Bakit ba pinagbabawal ng Diyos na gamitin ang pangalan niya sa walang kabuluhang bagay? Bilang Baptist, ako po may 3 points. 3 points lang po tayo. Naku, patawarin niyo ako, hindi ako nakatapos sa 11:45. Try natin yung 12 o'clock. So, bakit? Bakit pinagbabawal? Tandaan natin muna ganito. Namuhay bilang mga alipin ng mga Israelita na may higit na 400 taon. Tama ba? Bago po binigay ng Diyos ang tableta, ang 10 Commandments, ay nasa Egypt siya, mga Israel. No? Alam niyo ba kung ilang mga tao yung dinala from Israel from out of Egypt? Sabi mga 600 men, 600,000 men. Men pa lang mo yun, walang children, walang women. So sabi lang, mga nasa 2 million. Pwede pa umabot ng 3 million. So hindi ko lang kung sino yung tagatala nung napasabi, ganito karami. Pero yung mga scholars, Bible scholars says that if that's about 600 men, 600,000 men, it's about 2 million, 3 million, thereabout. So dinala nila. So bago yan, bago lumabas ng Egypto, ay naging alipin ang mga Israelita for 400 years. Ay isipin ko yung 400 years. Sino kaya yung naging alipin ng isang bansa ng 400 years? Maalala niyo? Parang pa. Ha? Pilipinas din, di ba? Tayo din, di ba? Tayo na, naging alipin tayo ng anong bansa? History, Spain. So, nung 1521, si Magellan po at sinakop niya ang Pilipinas at nagpunta yung mga Spaniards dito, mga 400 taon din po. At dahil dito, nawala po yung identity ng Pilipinas, di ba? Yung mga katutubo natin, yung mga nasa lugar. At kahit na sila Lapu-Lapu nakikita na sa monumento, ay hindi rin lumabas yung pagiging Pilipino nila Lapu-Lapu kasi karamihan po dito ay may influensya na po yung mga Spaniards sa atin. Tama ba? Dati nga may Spanish class eh. Sino nakaabot sa high school, college, may elective Spanish
Tama po na. Si mami po rin lang nag-yes siya yung nakakalayo. Huwag na po masyadong Spanish 1, Spanish 2 pa. At kakanta pa ng Espanyol na kanta, pag-memorize ka. At yung salita, talagang mga Espanyol. No? At ako nga, pangalan ko Alba. Sabi mo, napaka-Espanyol yung pangalan. Kayo ba, yung mga pangalan, alam yung Spanish, yung names nyo, hindi na kayo marunong mag-Spanish, malaki pa po yung influensya ng Spanish natin, tama? 400 years ago na yun, ha? Or 400 years na tayo ay sinako. Kahit yung mga pagkain po natin, nakakainin mamaya, ay hango sa mga Espanyol, di ba? Yung mamaya, kakain mo natin. Yun po. Pero wala, spoiler rin. So, ganun din siguro yung mga Ehipto, mga Israelita sa Ehipto. Nawawala yung identity nila. No? Ito yung nangyari nung panahon ni Joseph, di ba naalala nyo na si Joseph, the dreamer, para malala Joseph the dreamer, went to Egypt and he was the second in command. And he brought him his family. Di ba naalala nyo yung kanyang tatay, yung mga kuya niya na nagbenta sa kanya at naghulog at alam mo yun, akala nila patay na nga si Joseph. Dinala niya yung buong pamilya ng kan nila. There are about 70 of them. Okay? 7 po yun. Na si Joseph sabi niya, ito yung pamilya ko, huwag niyong gagalawin yan. Sagot ko yan. Habang yung Egypt, nung time niya, were prosperous. Talaga yung, pero tuwang-tuwa kay Joseph, the manager. Hindi na siya Joseph the dreamer. Because he manages the affairs of Egypt during that time. And they were really blessed. Diba? Talagang walang famine na word, talagang lahat okay. So, kaso, hindi naman may hangganan po yung reign ni Joseph. Namatay din siya. It's about 30 years. From the time that he landed to Egypt, 30 years na po yun. And after the 30 years, na nagbago na po yung mga Pharaoh, doon na po yung merong slavery. So actually, yung Israelites are 430 years, hindi 400. Kasi yung first 30 years po ng Israel, yung mga Israelites pala, ay during the time of Joseph. And after that, yun na po yung slavery. Actually, itong slavery na to, alam ba na pre-office na to dati pa? Na doon ka maiinis parang, wala pala kaming kasalanan, parang gano'n dati. Wala pala akong kasalanan. Tinakdaan pala ng Diyos ko. Oo, kasi sa Genesis chapter 15, if you have your Bibles, you can look into Genesis chapter 15, verses 13, and so on. Sabi po, yung napapakita, kukwento ko na lang na, sabi sa isang sa isang dream ni Abraham, sabi ng ating Panginoon Diyos sa kanya na, alam mo ba, kukunin, sasakupin yung mga tao mo at magiging alipin ng 400 taon. Sabi ko sa Genesis yun. Tingnan nyo. So, bago pa man si Joseph, bago pa man si Moses, bago pa man si Isaac, sinabi na po ito ng ating Diyos. Magiging alipin ang iyong descendants ng 400 taon. Hindi na siguro ginusto ng ating Panginoon Diyos, pero ito ay kanyang katangian. He is a sovereign God. Being sovereign means He knows everything. Kung tayo, we live by the day, He doesn't have a day. There's no such thing na, ano yung gagawin ko bukas? Bukas kaya, alam niyo yung gagawin niyo kung sa pumasok. Alam niyo ba yung susuotin niyo na? Alam niyo yung kakainin niyo? Diba hindi? Doon pa lang tayo mag-decide. Diba? Pag-gising pa lang natin, nga natin, alam mo, ano tayo mag-gising? Sana magising ka tayo. Pero, diba? Parang sa Diyos, hindi. It's really a snapshot. Meaning, kita niya lang po lahat. Alam niyo na po yung mangyayari dahil siya yung Diyos. Yun po yung kanyang katangian. He is a sovereign God. Kaya nga, He is from the beginning to the end. Actually, yung end na, alam niyo ba yung ending ng storya natin? Alam niyo ba yung storya natin? Basahin yung Revelations, malalaman yung storya natin. Isipin niyo, hindi pa po nangyayari. Alam na po natin yung ending. Doon na po, ayun na po tayo. So, ganun po ang ating story. So, namuhay bilang mga alipin ng ating mga Israelita na mahigit 4 na taon. Sa 400 years, kaya ngayon ako sa Spain na analogy is that ganun din siguro sila. Marami silang na-embrace, marami silang na-influence na mga gawain ng Ehipto. Bukod sila yung alipin, dahil alipin na nga sila, ano pa gagawin ko? Di, susunod na lang ako, ano bang uso? O, ano bang ginagawa ng Ehipto? Ano ba yung, sige, nawawala yung identity nila. By blood, I'm an Israelite. But by practice, I may be an Egyptian. Diba? I may have several
gods in my household para sabihin na, di ba, alam mo yun, para i-adjust ka, maki-adapt ka. Di ba, yung mga Pinoy nga, no? Lumabas lang, pumunta ng UK. Pagbalik dito, British accent. Na-embrace mo na 3 months lang, no? Parang 3 months, no? O iba naman, mga Ilonggo, nandito sa Pilipinas, sa Manila, 3 months lang, sabi niya, ay, hindi na ako Ilonggo. Di ba? Wala kayo, Manila, yun na ako. Parang gano'n, huwag mo sabihin Ilonggo ko. Di ba? Wala kang kuiba ba? Wala kang kuiba na galing mong Iloilo. Anyway, so nawawala identity nila. Sabi ko, wala identity nila bilang isang nasyon. Kasi watak-watak sila. Sa same time, mga alipin. Kahit gano'ng marami sila, alipin pa rin sila. Di ba? Alipin. Wala sila identity, takot na takot sila sa Egypt. At same time, kasi dahil sila yung nagagawa sa Egypt, wala silang choice. They don't have the freedom in Egypt. Okay? So, ito po yung gusto sabi, 400 years. So, umalis po sila, no? Si Moses, may plagues and all. Umalis sila sa Egypt. And then they went to the wilderness. Alam niyo po ba na yung binabasa nating 10 Commandments? 3 buwan pa lang ang nakalipas ng lisanin nilang Hito, tapos binigay yung 10 Commandments. So, at least may context kayo. Isipin nyo, 3, kaya 3 months. From the land of Egypt, where they stayed for 400 years as slaves. Okay? So, syempre, hindi maiba, 400 years old. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung generation ng 400 years. And then, they stepped out of Egypt, they went to the wilderness, and then 3 months later, God gave the 10 Commandments. So, doon pala nila nakikita yung identity nila. So, meaning, when they went out, no one said, okay, this is the plan. Wala. Alam sinabi lang, sumama kayo. All Israelites, go with me, sabi ni Moses. Dadaling tayo ng Diyos. Ni si Moses, di na niya kung saan eh. Basta dadaling tayo ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa akin, alis tayo dito. So 3 months lang po sila naglalakad. Sige mo ilang tao? 600,000 men, women, children, about 2 million. Sige mo yun. Walang grandstand ng pasabihin, dito tayo, ano yung gagawin natin? May lahat silang hindi ka base. So kaya, Moses had to go through elders. Elders of each tribe. Diba? Men of each tribe. Say nga, ito yung gagawin natin. Sabihin nyo, pass the message na tayo. Pass the message na tayo. So 3 months na nakakaalis sila, then they gave the 10 Commandments. So binibigyan ko lang, paano kaya yun? Nagbago kaya agad yung mga Egypto, ay mga Israelita? Makakapag-change ba sila ng mindset? Parang mindset. Na ma-manifest ba nila yun? Manifest. Na ma-manifest, Israel na tayo, nation na tayo. Diba? Pero kung hindi naman may kwento na Israel, ilang beses silang nagalit sa Diyos, ilang beses silang nagdabog sa Diyos, ilang beses sila nasabi na, sana hindi na tayo malis eh. Diba? Sana hindi na tayo malis. Kasi hindi pa nila nababago yung kanilang pagkatao na ayon sa kagustuhan ng Diyos. So ito binigay ng ating Panginoon Diyos, yung 10 Commandments. May text. Okay, basahin lang, tapos tapos na tayo. Sorry. So, truth number 1. Pinagbawal ng Diyos na gamitin ang pangalan niya sa walang kabulong bagay dahil ito ay banal at dapat bigyan ng sapat na paggalang. Okay. Kakaiba sa iba yun eh. No? Kasi nung time na yun, hindi na nila kilala yung Diyos talaga na Diyos. Kasi akala nila, sige, Israel tayo. Sabi nga nila, may Abraham, may ganyan, si Joseph. Pero makikita mo sa Egypt, ang dami mga Diyos. Pwede rin yan. Pwede na rin yan. At least meron tayong nakikita. Yun ang problema sa tao. Gusto nila laging visible. Gusto nila laging tangible. Ibig sabihin, gusto nila, yan na yun. Di ba? Yan na yun. Lalagay ko yan. Lalagay ko sa mga... Isusuot ko yan. Kasi gusto ko tangible eh. Nakakuha ka ko. So, ganun ang mga Israel kung tayo. Gusto nila may ganun. Kasi nakasanayan ng nila. Hindi ko dahil sa matama silang tao, kundi kasi yung pinagkalakihan nila eh. Di ba? Kung kayo po ay lumaki sa isang Catholic na background, hindi bago sa inyo may mga imahe tayo. No?
hindi, ako ay studied in a Catholic school. So, dati, sakristan pa nga ako dati. Diba? Talagang sakristan ako dati. Diba? Tapos nag-ano ako, rosary, may mga ano. Kasi ganun po yung kalakihan ko. Walang problema sa akin dati yun. Diba? Bago nakilala ang aking Panginoon. So, sa panahon nila, walang problema yun eh. Hindi kasalanan sa kanila yun. Actually, mas gusto pa nga nila kasi mas nagiging banal pa sila doon. Dahil mayroon sila mas higher authority than them. Aside from the people in Egypt, the Pharaoh, they have a higher authority, the gods of Egypt. So, nung time na yun, kaya sinasabi ng Diyos na pinabawal ang pangalan niya na walang kabulang bagay dahil ito ay banal, dahil hindi banal ang pagkakatingin sa mga pangalan ng Diyos. Yung Diyos Diyosa. Anong panahon ngayon? God of harvest. Oh, let's praise the God of harvest. Oh, the God of tayo mag-family. Sabi pa nga ni Pastor Mon, meron pang point na inaalay ang mga anak, di ba? Para i-bless. Sipin mo yun. Iaalay mo yung anak mo. Kung nag-iisa lang yun, iaalay mo pa. Kunya si Sarah, 20 years old, sasabihin na nagilip si Bert kasi sabi ng Diyos, iaalay ka namin. Yan. So, di ba? Parang para ma-bless sila. Okay. So, ganun mo, parang dati normal. Bakit normal dati? Naalala niyo may kwento na manag-alay dahil sinabi ng Diyos, alay mo yung anak mo. Di ba masama ang Diyos mo? Naalala niyo, may isang kwento sa Bible mo. Ialay mo nga yung anak mo. Sino yun? Sino yun? Si Abraham. Ang anak niya ay sino? Ay Isaac. Sipin yun na matagal na hindi nagkaroon sila ng anak ni Sarah, tapos biglang nagkaanak, tapos sasabihin ng Diyos, o sige, alay mo nga yan. Kasi hindi niya alam kung ano yung pagmamahal ng Diyos at yung pagmamahal niya sa anak niya. Para nahati na ata, parang hindi mo na ata akong mahal. Diba? Parang sabi nga ni Pastor Mo last time, nag-good night, 7 o'clock. Tapos nag-text, balik 8 o'clock. Oh, bakit ito tagal mo mag-text? Tagal mo mag-text. So, yun. So, basically, normal po dati yun. Siyempre ngayon, hindi na po. Siyempre. Pero yung panahon nila, normal. Isa nga sa mga plagues, di ba? Naalala niyo isang plague sa Egypt? Diba? Pag wala kang signpost sa door, yung God of death will come over and then what? Kill the person. Grabe. Grabe, di ba? Kasi normal sa kanila. Sa atin, syempre, hindi. Makukulong ka, dati normal yun. So, nung tayo yun, dapat nabigyan mo ng sapat na paggalang at pagrespeto ang pangalan ng Diyos. Ang grasya ng Diyos ay ito, na pinagkaloob sa atin ng privilege kung tawagin siya Ama at Diyos. Na hindi malayo sa tao, kundi malapit na ugnayan sa Kanya. Then ang God of Egypt, the gods of Egypt, ang layo-layo, napaka-fatalistic. Hindi nila, tama ba itong ginagawa ko? Namumula lang sila. Alam ba natin na ito yung dapat na gawin? Siguro ito yung gusto ng Diyos na ito. Gagawin ko. At mabibless ako. Parang gano'n. Pero ito, ang Diyos ng Israelita ay malapit. Malapit sa Kanya. So yung paggalang ng pangalan ng Diyos ay yung mahalaga sa Kanya. Ang paggalang ng pangalan ng Diyos ay yung mahalaga. Ito nga example ko, no? Ito, kunyari may anak kayo, kausap niyo yung anak niyo. Ang tawag niyo ba, nanay, mama sa inyo, nanay, mami. Ano ba mami? Parang tinawag ka pang mami. Ang kulit-kulit mo naman eh. Pag sinabihan ka ng anak mong gano'n, anong gagawin mo? Ano ba? Mami, ang mura-ramon mo sa bahay. Mami, utos ka na utos. Mami, wala ka na, inisip ko lang. Wala ka na nakita ko lang, mami. Tinawag ka pa mami, di ba? Tapos ganun pala, mami, wala nang paggalang. Wala nang paggalang. Kasi para bang, wala eh. Tinawag mo pang mami, para bang, sa'yo lang akong galing, pero ayaw kita parang ganun. Ganun din ng Diyos, parang sa amin ka galing, pero ayaw kita. Yun ang sasabi ng Israel. Ayan, so kami may konti ako. Ito, hindi naman ito usual. Kami nila pong Robin. Si Ning, yung aking, yung nanay nila, lagi sila nagkatalo eh. So, sabi lang, hindi ko na sa text or nag-usap-usap sila ng tatlo. Eh, ang kulit-kulit na nung si Robin. Ano pwede na? Parang wala ka ng respeto sa nanay mo ah. Ganun ang term.
Parang nagkakasin, totalo na eh. So, mga lalaki, so parang gano'n. So, parang wala ka ng respeto sa nanay mo. So, sumabat yung panganay. Bakit pa meron nangyari? Itong kapatid mo eh. Parang wala ng respeto. Basta sa tinawag niya. Parang hindi mami ang kulit sa akin. So, sabi ng panganay, ano magawa pre? Ano ginawa pre? Tinawag yung nanay niya pre. Kasi hindi na nanay niya. True story. Kwentuhan na. True story. So, para bang ang sakit, di ba? Pag yung mismong anak mo, wala nang paggalang sa'yo. Di ba? Parang wala na. Or hindi man anak, kundi yung mahal mo sa buhay, wala nang paggalang. Para bang nabubuhay lang pag may kailangan. Kung parang, ang dating, parang Diyos natin, na tumatawag lang tayo pag may pangailangan tayo. Pero wala na tayong paggalang. Di ba? So, key truth number 2. Huwag tayong mangako sa pangalan ng Diyos na hindi natin kayang tuparin. So, pinakaayaw kasi ng Diyos na mangako ka. Sasabihin mo yan, mag-o-oath ka. Tapos hindi mo tutuparin. Doon inis na inis ang Diyos. No? Naiinis siya na ang tao ay mangako na hindi na ako gagawa niyan. Hindi ko na gagawin yan. Patawarin mo na ako, sige na. Tapos, gagawin pa rin. Sabi nga sa Ecclesiastes 5:2-5. No? Ecclesiastes chapter 5, verses 2 and 5. Sabi niya, do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart, to utter anything before God. God is in heaven, and you are on earth. So let your words be few. A dream comes when there are many cares, and many words mark the speech of a fool. Parang bitin yung parang pre-recorded pa rin. So, ibig sabihin lang ito na huwag kang ako, di ba? Ang dami natin pinakasal. God, nako, bigyan mo lang ang trabaho. Yan. Ay, nakamaganda natin. God, bigyan mo lang ang trabaho. Tapos nung nagkatrabaho, God, wala nang oras sa'yo. May trabaho na ako eh. Diba? God, bigyan mo ang trabaho. God, bigyan mo ka ng girlfriend o boyfriend. Magiging tapat ako sa'yo. Or magsaserve ako sa'yo. Lalo yung mga word na serve. God, nako, baguhin mo lang. Linisin mo lang yung mga utang ko na napakadami. Magsaserve ako sa'yo. God, bigyan mo lang ako ng magandang buhay ng kotse. Makakapag-church ako. Tapos yung, walang gasolina. Dami ng dahilan. Diba? God, bigyan mo lang ako ng magandang kabuhayan. Magsaserve ako. Tapos yung kabuhayan, naging God na. Dahil wala nang oras eh. Kaya mo, magbibigyan ako sa church. Hindi naman yung pera yung gusto ng church. Ang gusto ng Diyos, presensya ako. Hindi yung pera mo. Kasi marami siya nun. Kala ko ba? You cannot outgive God. But He wants you. Diba? So yun ang sinasabi sa Ecclesiastes. Kaya huwag ka basta-basta mangangako sa Diyos. Huwag ka mananalangin, God. Naku, yung problema ko, tanggalin mo lang. Makikita mo ako, linggunin ko sa church. Huwag mong gagawin na hindi mo kaya tuparin, sabi ng Diyos. No? Sabi din sa Deuteronomy 23, verse 21, sabi niya, if you make a vow to the Lord your God, do not be slow to pay it. For the Lord your God will certainly demand it of you, and you will be guilty of sin. Sabi niya doon, if you make a vow, an oath, nagpanata ka sa Diyos, huwag mong patagalin na gawin yung panata yun. Dahil ang Diyos, siguradong sisingilin ka doon. At kung hindi mo ginawa, kasalanan yun. Sipin niyo, kasalanan pala yun. Na mga ngako sa Panginoong Diyos, tapos hindi mo tutuparin. Kasalanan mo yun. Dahil ang pangalan ng Diyos ay banal. At hindi lang mo yun. Dahil ang Diyos, kung siya ay nangako, siya ay magtutupad yun. Meron bang pinangako ang Diyos na hindi niya tinupad? Wala. Wala. Lahat ng sinabi niya, I will make a covenant with you. I will make a covenant. This is my new covenant. Lahat po yun ay pinangako ng Diyos. At lahat yun ay tinupad niya. Kaya huwag kang mangangako kasi pag siya, tabang daling, kung ako mangangako sa'yo, ginagawa ko, kasi ikaw mangangako sa akin, hindi mo gagawin. Kasalanan yun. Because the character of God is He makes promises and fulfills it. That's the reason why people, Israelites, during that time,
says, do not make a vow that you cannot do. Don't make a promise. Sabi nga ng mga isa, huwag mo na kaming patayin, huwag mo na kami sige, susunod na kami sa inyo. Tapos after, hindi susunod. Ganun ang nagiging kwento ng Israel, alam niyo ba yun? Dahil mana, ayaw na namin ng mana. Di ba naalala niyo, meron pang ahas na kinagat sila? Dahil sa sobrang galit ng Diyos, nagpalabas siya ng mga ahas, vipers, and then kinagat sila. Sabi niya, ayaw na namin, sige, susunod na kami sa inyo, huwag mo na kaming patayin. Pagalingin mo kami sa mga kagat nga, sabi nga dyan, sa John chapter 3 din, nasabi na, o sige, gawa ka ng staff at may brazen or bronze snake. At sino mang tumingin doon, gagaling. Nalala niyo? Tingnan niyo yung mga reseta niyo sa... Nakita niyo ba sa reseta niyo? Ano kung nakalagay na sa lahat ng mga doktor at mga simbolo na may ahas? Doon mo nang galing yun. Dahil sa pangako ng Diyos na sino man tumingin. Totoo naman, no? Sino man tumingin, nagumagaling. Ang hindi totoo, yung nangangako na, sige, pagalingin mo ako, susunod na ako sa'yo. Hindi na naman sumunod. Ilang beses sa kwento ng Israel na gawa ng gawa, hindi sumusunod. Sabi nga sa law number 2, do not make idols. Diba sinabi ng Panginoon yun? Do not make idols. Go to chapter 32 of Exodus. Sino Exodus 22 12 chapters after. Dahil si Moises, umakit ulit, nakipag-usap sa Diyos. 40 araw, hindi lumababa. Sabi ng Aaron, at kumakatat, naku, hindi na ata bababa, patay na yun eh. Wala na ata tayong maasahan dyan. Hindi na babalik yan. Alam mo magandang gawin natin? Pagsama-samahin natin lahat ng ginto natin. Itunaw natin. Naggawa tayo ng isang hugis na calf. Golden calf. Isipin mo yun. Law number 2 says, do not make idols. 12 chapters after, the Israel, the same people that brought out from Egypt, the same people that saw the miracles of the plagues, the same people who walked through the Red Sea, the same people said, I'll make an idol. I will worship this golden calf. Kaya nasa taas pa lang si Moses, galit na galit ang Diyos. Sabi niya, ba't ka ba nagagalit? Hindi nga alam ni Moses, ba't ka ba nagagalit? Eh yung mga tao mo, gumawa na naman ng ng golden calf. Bumaba ka na doon. Kaya yung dala-dala niya mga testaments, napasat pa nga niya. Galit na galit si Moises. Ano naman ginagawa niyo? Iniwanan ko lang kayo ng 40 days. Yan na naman ginawa niyo. At nung araw na yun, alam niyo ilang tao namatay? 3,000 namatay. Araw na yun dahil sa iyo. Isipin mo yun. So kaya ganun na lang ang Panginoong Jesus ang Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako. So, huwag tayo mangako sa pangalan ng Diyos na hindi natin kaya gawin. Ano ang grasya dito? Anong grasya na makikita natin? Kasuklam-suklam sa Diyos kapag tayo ay gumawa ng panata o sumumpa, ngunit hindi ito tinutupad. Dahil ang Diyos at ang kanyang katangian ay tumupad sa kanyang pangako at ipan. Hayaan natin na ang ating pagkatao ang magrepresenta sa Diyos kapag tayo ay gumagawa ng pangako na dapat natin tuparin. Let your yes be yes, your no be no. Kahit hindi na sa Diyos kahit sa tao nila, kung sinabi mo, ay dahil pupunta ako, sige, tutulong ko sa church, mag-iayos, magpasakit, ay wala. Huwag na lang ho. Kasi, ang nasisira ko, hindi naman pangalan natin Pag ginagawa na sa tao yan, lalo yung mga katrabaho natin, mga kasama natin, biglang, nag-church yan, masasabi, hindi mo gagawin. Nasisira ako sino? Ang imahe ng Diyos. Hindi mo tayo Dahil tayo po ay representasyon ng Diyos. Pag tayo ay nangako, dapat po pa rin bakit? Ang Diyos natin, pag nangako, tinutupad. So let's not make promises, empty promises. Let's do what God did. He makes promises, He makes a covenant, He delivers that covenant. He fulfills that covenant. Regardless, He fulfills it. Regardless of the attitude of Israel, He still was able to bring Jesus Christ. Not because, ayoko na nga, hindi ko nabibigay kasi ang kulit ko ito. Gugunahin nila yung mundo. Hindi. But He made the covenant. He made the covenant when? In Eden pa lang kasi nag-covenant na siya. Alam mo ba yun? He made the covenant in Eden. May Adamic covenant.
Sa Adamic Covenant pa lang sinabi niya na papadala niya yung kanyang anak. The offspring, your offspring, sabi niya kay Eve, your offspring will crush the head of the serpent. It symbolizes Christ crushing the sin of man. Truth number 3, last truth. Ang paggamit ng pangalan ng Diyos ay dapat ayon sa ating pamumuhay. Kaya tayo. Hindi maaaring tinataas mo ang pangalan ng Diyos, ngunit taliwas naman ito sa inyong ginagawa. So, yung pagpangalan pala ng Diyos, yung gagamit ko yung word na God, or Yahweh, or Adonai, or whatever, hindi lang yung paggamit sa salita, kundi sa pamumuhay pala dapat nakikita ko. Ulitin ko, ang paggamit ng pangalan ng Diyos ay dapat ayon sa ating pamumuhay. Hindi maaaring tinataas mo ang pangalan ng Diyos, ngunit taliwas naman ito sa inyong ginagawa. Leviticus verse 19, chapter 19, verse 12, sabi niya, do not swear falsely by my name, and so profane the name of the Lord, your God. I am the Lord. Pinangako ni Jesus, ito yung crash naman niya, pinangako ni Jesus ang banal na Espiritu na siyang sinugo ng Ama para ituro sa atin ang lahat ng mga bagay at ipalala ang mga salita ng Diyos. Hindi naman pinigay ng Panginoong Diyos ang mga Ten Commandments hoping na kaya gawin ng tao. Hindi ho eh. Wala ho namang sapat na kakayahan talaga ang tao para sundin ang lahat ng utos niya. Sabi nga ni Pastor Shoy, alam niyo sa pong utos, nag-expand na yun. Dumami na yun up to 613 laws. Yung iba yung law pang sarili, parang gano'n. Pero 613 laws, wala akong isang tao na kaya yun. Actually, meron nga sa isang kwento sa New Testament na yung rich young ruler, nalala niyo. Sabi niya, I went there. I followed all the laws. Now, para bang gusto niyang i-justify yung sarili niya na righteous siya dahil sinunod niya rin lahat ng batas. Pero alam naman ng Diyos ng ating Panginoon. Gusto niya, sabi niya, there's one thing that you haven't done. Ano yun? Go, sell your possessions and follow me. And he left very sad. Because he thought that he followed the law, and yet he did not give his life to God. It's not just following the law, it's giving your life to God. That the context of the law is really giving your life to God. Not to be perfect in all the laws. The law is actually a representation of God. That's why it's grace. Ay, bakit pakilala ang Diyos sa atin? Sipin mo yun, pag kayo may manliligaw, kunyari may mga bata, naliligaw, yung manliligaw, syempre sasabi mo, huwag kang pupunta na ganitong oras, huwag kang magte-text na ganitong oras, ano ako, nainis ako, pag ganito, di ba marami ka sasabihin, sinasabi mo kung sino ka, para sundin ka nung naliligaw sa'yo. Ang Diyos, hindi sa pero sasabihin niya, ito akong Diyos. Ayoko na may ibang Diyos, ayoko nang gagawa ka ng mga imahe, ayoko na papaslangin mo yung pangalan mo. Nagpapakilala ang Diyos sa atin. Hindi para sundin tayo, kundi nagpapakilala. Siya ay grasya. Ito ay grasya ng Diyos sa atin. That we know Him. And by knowing Him, that we will have a relationship with Him. That is the end goal. That we glorify God and have a relationship with Him. And the only thing that we are able to do is to believe. Maniwala. Not to follow certain laws. Because we cannot. And there's only one person to fulfill the law. Alam mo sino yun? The one person to fulfill this law is Christ. He came not to abolish it, but fulfill it. And by that, from the old covenant, He made a new covenant. And by this new covenant, Christ now is promising. Pinangako ni Jesus ang banal na Espiritu na siyang sinugo ng Ama para ituro sa atin ang lahat ng mga bagay at ipaalala ang mga salita ng Diyos. The Holy Spirit in us, that is our counselor. That is our guide in life. Not just simply memorizing it or whatever. It is the Holy Spirit, the promised Holy Spirit. If you go to John chapter 15, verse 26-27, it says, Jesus is speaking, when the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father,
He will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. He's talking to the disciples. To his disciples, you will testify with me. You will testify about me. And you cannot do that without the help of the Holy Spirit. That's why from the upper room, remember in Acts, the time that the Holy Spirit was given to them, yung mga tongues of fire, paglabas nila, wala silang takot eh. Share na sila ng gospel eh. At kung ano nung salita. Di ba? Naiintindihan ko yun ah. Yung sasabi ni Pedro, naiintindihan ko yun ah. Marunong ba yun? Ba't yung salita niya naiintindihan ko? Hindi naman Ilocano yun ah. Ba't nang Ilocano? Hindi naman Chabacano yun ah. Bakit siya Chabacano? Ba't naiintindihan ko? At hindi ko lang naiintindihan. Ang sakit kong sinasabi niya, I have to repent. Remember? Because of the Holy Spirit, because of the power of the Holy Spirit, the disciples were able to bring out the gospel of Jesus Christ and follow Christ because of the gospel. Same goes with us. Just like the disciples, we may be in the upper room, second floor tayo. We open, hindi mo kailangan buksan siguro, darating na yung tongues of fire sa atin, parang gano'n. But we, as a church now, represents Christ. And we have the Holy Spirit. Alam niyo ba yun? Amen. You have the Holy Spirit, right? We all have the Holy Spirit. That advocate that Christ promised to the disciples, we have it same. The same Holy Spirit that testifies about Him is the same Spirit that will testify about Him through us. Kaya, sabi nga, pamumuhay ayon sa Diyos ay mararamdaman lang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Live in Christ through the Holy Spirit. Live in Christ through the Holy Spirit. Yan ang grasya ng Diyos para sa atin. Hindi man tayo nandun yung Israel time na naglabas ang si Moses ng mga tables, but we now see the effect of that based on the new covenant, which is in Christ. Christ is the representation of God. His name should be glorified, and we live according to Christ. So pagkatapos, ito yung tanong ko. Ngayong nalaman na natin itong katotohanan, paano ito magpapabago ng inyong pananaw sa paggamit ng pangalan ng Diyos sa mundo? Ngayon nalaman mo na, ngayon after this message, let's apply it right away. Yung parang hermeneutics niya. Anong gagawin natin ngayon? What will change in us? How will we see now our perspective as we go out of this room? How do we live now? How do we use the name of Christ? How do we use the name of God in our lives? And I hope that each one would rely on the Christ through the Holy Spirit. Hindi yung magbabago ako, babaguhin ko yung hairdo ko, babaguhin ko kulay ng buhok ko, babaguhin ko yung pananamit ko. Hindi ganun pagbabago. Kasi yung pagbabago ay dapat sa panloob. It is an inward change that would reflect outwardly. That we transform our lives in Christ. Sabi nga ni Paul, put off yourself. Tanggalin mo yung luma mong damit. Magkaroon ng bagong damit. Yung damit nyo ba, araw-araw yung suit nyo? Di ba hindi? Babaguhin nyo kasi mabakot na eh. Kasi madumi na eh. Di palitan nyo, lagyan nyo ng bago. So sasabi ni Pablo, magpalit ka lagi. Hanggang sa puting-puti na yan. Di ba? Kasi kung yan pa rin nasusutin mo, madumi yan eh. Kung yan pa rin na ugali mo, wala kang pagbabago yan. Gusto mo ba yun? Hindi ka nagbabago. Ay, ganun pa rin suot mo. Ay, ganun ka pa rin pala. Ay, yung galing mo, ganun pa rin. Dapat hindi na ako. Dahil tinawag tayo ng Diyos na tayo ay kanyang representasyon dito sa lupa upang makilala ang Diyos ng sangkatauhan. It is our calling. If you say, ano ba ang direction ng joy in Christ? Ganito lang, hindi, meron. Because it says in the Word, be the salt and light of this world. Be the salt and light of this area. We may not be a mega church. I don't know if that will happen, but we may not be that. But we are the salt and light of the people here in Lancaster. Of the people here in Cavite. We're not even competing with other big churches. We're not. It is not a competition. It is actually how you glorify God. And I hope that this church serves the purpose of glorifying Christ. I hope that you serve your purpose here in joy in Christ. And I hope and I pray that the Lord continues to be glorified. Amen. So praise God.